A blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Maulang Friday morning po sa amin dito sa Laguna. Ayan. Hindi ko po alam sa inyong lugar pero since yesterday makulimlim na, tas ngayon maulan. No? And card giving pa man din ang aming, ang aming anak today. So kailangan ko lumabas. Gayon pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no? Dahil even though maulan, no, kailangan naman talaga ng lupa ng tubig o ng ulan. Ayan. A blessed morning kay Sister Joy at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan sa mga oras na ito. Ayan. At sa pagpapatuloy ng ating morning devotion, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa panibagong kalakasan at pag-asa na patuloy mong binibigay sa amin. Ama, maraming salamat din sa pagkakataon na muli kami ay makakatanggap ng biyaya sa iyo mula sa iyong mga salita. Kasyahan mo po nawa ang bawat isa sa amin ng iyong banal na spirito upang mabuksan ang aming puso at isipan at maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Dinadalangin din namin ang iyong anak, ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na kasulatan, Panginoon. Kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito upang maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Gayon din, Ama, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa paaralan, nasa trabaho, o anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa mga oras na ito. Ingatan mo po sila, gabayan, at tulungan na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Gayon din, Ama, patuloy namin dinadalangin ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay, na patuloy mo po silang haplusin, pagalingin, Panginoon, at bigyan katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. At Ama, patuloy ka po nawang manguna sa lahat ng aming gagawin, lalo na sa aming gawain sa umagang ito. At muli, patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. A blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan at sa lahat din ng manunood ng replay ng live na ito. Pasensya na po na late ako dahil nag-ayos pa ako dahil card giving ngayon ng aking anak. So after nitong devotion na ito ay tatakbo na ako doon sa eskwelahan nila. Ayan. Gayon pa man, no, tatanggap muna tayo ng pagpapala sa ating Panginoong Diyos mula sa kanyang banal na kasulatan. At ang title po ng ating morning devotion is Empty Hands. Ayan, empty hands. Wala, no? Walang hawak. Ayan, empty hands. A blessed morning kay Pastor Eugene. Ayan. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo kung ikaw man ay nasa paaralan ngayon o nasa inyong tahanan. Ayan, good morning. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 17 hanggang 24, or Luke chapter 15, verse 17 to 24. Ito yung part noong The Prodigal Son, no? Bahagi ito ng kwento ng The Prodigal Son. So sa 17, sabi niya, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants,
Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ayan. Alam mo, napakaganda nitong kwento ng The Prodigal Son. Ito yung part na kung saan na-realize, no, ng kanyang anak na siya ay nagkamali ng kanyang desisyon, no? Kasi excited siya, kinuha niya, no, yung kanyang mana, no? At ito ay kanyang nilustay. Yan. At nung nalustay niya to, na-realize niya, no, na ganun lang pala kabilis sigurado, no, hindi na nakasulat dito, pero parang naiisip natin na na-realize niya na hindi pala ganun kadali, no, ganun lang pala kadali malustay yung kanyang pera, no, sa isang idlap lang, no, naubos yung kanyang pera. At naghirap pa siya, mas mahirap pa siya dito sa no, kung maalala natin yung kwento na makikipag-agawan pa siya, no, sa pagkain ng hayop. At doon niya naisip na maswerte pa yung mga servant, no, yung mga naglilingkod sa tahanan ng kanyang ama. Kaya naisip niyang magbalik loob sa kanyang ama, no. At malayo pa lang yung kanyang anak, no, nung nakita ng kanyang ama, malayo pa lang, andoon yung compassion, yung kanyang habag sa kanyang anak na nagkamali ng kanyang desisyon. At niyakap niya to, no, at ibinigay lahat, no, ng kaya niya ulit na maibigay dun sa kanyang anak. And sabi niya, mag-celebrate tayo, no. Napakaganda nung dulo, sabi niya, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Yan, no? Napakagandang storya, no? Dito sa ating pagbubulay-bulayan na Empty Hands, no? Balikan natin yung nakasulat sa 20. His father saw him and was filled with compassion for him. Yung tatay dito, nire-reflect yung klase ng pag-ibig na meron ang ating Diyos Ama sa kanyang anak. Yan. Dito sa mundo, iba't iba ang characteristics ng mga ama. Merong amang mahigpit, merong ama na kayang iwanan yung kanyang anak, no? Merong ama na hindi niya kayang ipagpalit yung kanyang anak. So iba-ibang iba-ibang characteristics kasi ang tao ay hindi perpekto. Pero merong isang ama katulad ng nandito sa kwento natin dito sa Prodigal Son na nagre-reflect ng ugali o attribute na meron ng ating Diyos Ama. Ito yung habag o compassion sa kanyang mga anak. Meron siyang habag sa kanyang anak na nagkamali ng desisyon, pero willing siya, no? Hinihintay niya na lumapit sa kanya at patawarin. Etong ama na ito, ibinigay niya, no, lahat ng meron siya. Kasi nung yung anak hinihingi, binigay niya no, binigay niya sa anak niya. Pero nung malustay ng anak niya, niyakap pa rin niya. Nung nakita niyang bumalik, niyakap pa rin niya. Andun pa rin yung kanyang compassion. At makikita natin na yung true love na meron itong ama na ito sa kanyang anak, no, ay ganun din nire-reflect yung true love na meron ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Ayan. Dito sa ating pagpapatuloy, no, meron ditong kwento, no, si Robert was embarrassed when he showed up for a breakfast meeting and realized he'd forgotten his wallet.
Ayan. Sounds familiar ba sa inyo? Nangyari na ba ito sa inyo na meron kayong kasunduang mga magkakaibigan, kakain tayo sa labas, no? Pagdating mo dun sa kainan, naiwan mo ang iyong wallet. It bothered him to the point that he pondered whether he should eat at all or simply get something to drink. So parang ayaw niya nang mag-order, parang tubig na lang yata ako. Ayan. Kasi wala siyang pambayad. After some convincing from his friend, he relaxed his resistance. He and his friend enjoyed their entries, and his friend gladly paid the bill. Ayan. So, syempre, itong mga kaibigan niya rito, dito sa story, makikita natin, mga true friend to na, okay lang, sige, andito tayo, magsama-sama tayo, and yung kaibigan niya ang nagbayad ng kanyang bill, kasi nga, nakalimutan niyo yung kanyang wallet. So perhaps you can identify with the dilemma or some other situation that puts you on the receiving end. Ayan. Puts you on the receiving end. Ayan. So minsan, no, maiisip natin na parang nangyari na ba sa akin to, or merong something na parang medyo hawig sa ganitong pangyayari na nangyari sa akin, no. Wanting to pay our own way is normal, but there are occasions when we must humbly receive what's graciously being given, no? Merong time na parang kung maari ayaw natin na merong somebody else na kailangang magbayad para sa atin, no? Pero merong mga sitwasyon sa buhay na hindi talaga natin kayang gawin, na tayo yung magbabayad, no? Kaya kailangan nating tanggapin na merong habag, no, ng ating ng someone, no? Someone is graciously, no, being given, yung kaya merong habag, no, na dumarating sa atin, and we should be grateful. Dapat maging mapagpasalamat tayo pag tayo ay kinahabagan sa ganong sitwasyon, no, na hindi natin kayang akuin yung mga bagay, no, responsibilidad, no. So some kind of payback may have been what the younger son had in mind in Luke 15:17-24. As he contemplated what he would say to his father, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ayan. No, same thing dito sa nabasa natin, no, sa prodigal son, na kung saan na-realize niya na wala siyang choice kundi bumalik sa kanyang ama, at willing siyang magpakababa, no, na kahit maging isa na lang siya sa mga servant o utusan ng kanyang ama. Ayan. So his father would have no such thing, no. So hired servant, no? Parang iisipin mo hired servant, no? His father would have no such thing, no? Hindi wala sa isip ng kanyang tatay na magiging utusan lang niya yung kanyang anak, no? In his father's eyes, he was a much loved son who'd come home, no? Sa paningin ng kanyang ama, siya ay iniibig nito, no, at kanyang i-embrace ang pagbabalik ng kanyang anak, no. As such, he was met with a father's embrace and an affectionate kiss. Yan. So sa kabila ng kanyang iniisip, no, na magiging katulong na lang ako, no, pero sinalubong siya nito, no, ng affectionate kiss, no, at mahigpit na yakap, no. What a grand gospel picture. Yan, totoo naman, no. Kaya dito natin makikita dito sa parable na ito na ito yung picture ng isang anak na nagbabalik sa kanyang ama, no. Napakagandang larawan. Na-imagine nyo sa inyong sarili, no. Baka siguro kung sa isang palabas sa TV, umiiyak na tayo, no, na makita natin na nagbalik loob siya.
It reminds us that by Jesus' death, He revealed a loving Father who welcomed empty-handed children with open arms. Ayan. Dito makikita natin na sa panahon na kung saan ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong anak na ating Panginoong Jesus para sa ating kasalanan, para tayo ay ma-welcome back again, no? Someone paid, no? Someone graciously paid for our sins. At ito ang ating Panginoong Jesus. Dahil gusto tayong i-welcome ng ating Panginoong Diyos sa langit with an open arms at yakapin niya tayo. Merong isang hymn, no? One hymn written, no, express it like this, no. Siguro familiar sa inyo itong kantang to. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I'll cling. Ayan, no, wala ni anuman tayo na kayang dalhin, no, para sa ating Ama. Kaya ang pwede lang nating dalhin para sa Kanya ay yung ating buhay na isinusuko natin sa Kanya. Yung buhay na alam natin na tanging ang Panginoong Diyos lang ang kayang magligtas, tanging ang Panginoong Jesus lang ang kayang maglinis, no? Wala ni anumang material na bagay dito sa mundo. Kaya nga dito sa story ng Prodigal Son, makikita mo rito yung ama, wala siya anything na kinip niya para sa kanyang sarili, no? Lahat to binigay niya sa kanyang anak. At alam niya na itong mga material na bagay na ito, wala siyang madadala sa langit. Ayan. Ang pwede lang nating dalhin ay yung ating sarili na ready, no, na nakahanda, na lumapit at magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ay naghihintay, no, para sa atin, para tayo ay yakapin, no, at yakapin ng mahigpit, no, at halikan, no, i-welcome. Yan. So, napakagandang paalala po sa atin ngayong Friday morning, itong empty hands. No, nothing we can bring to the Lord but ourself, no, to Him. I-surrender natin sa ating Panginoong Diyos ang ating buhay. Ayan. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. At bago tayo magtapos, tayo ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin namin na habang nandito kami sa mundong ito, tulungan mong gawin namin lahat ng best namin, Panginoon, para maisubmit ang aming sarili sa iyo, magawa ang lahat ng nais mo sa aming buhay, at patuloy ka, Panginoon, na makita sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, mula sa aming pag-aaral sa umagang ito, na wala ni isa na madadala kami, Panginoon, na bagay mula dito sa lupa. Pero, Panginoon, kami ay hinihintay mo, Panginoon, with an open arms, dahil meron kang ihinanda sa amin, Panginoon, na mas magandang tahanan, mas maganda, Panginoon, na lugar. At tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay manatiling kumakapit sa iyong mga salita, Panginoon, at sa iyong mga pangako. Panginoon, ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito, at nawa patuloy kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And, teka, baka meron akong hindi nabati. Ayan. And see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ng aking anak na si Christine. Ayan. So, God bless po. At sa mga manunood din ng replay ng live na ito, no, see you po.